Mga sangkay, alamin po natin ang balitang ito patungkol po sa Canada na ayon po sa report, marami na umano ang nag-aalisan sa bansang ito. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay at lahat po ng mga nanonood ngayon. Bago tayo magsimula mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to. Itingnan nyo lamang mga sangkay, meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page ngayon din. Okay? So ito mga sangkay, mayroon pong balita tungkol sa Canada. Tuloy na pag-usapan na po natin ito nakaraang mga buwan If you remember, sa mga lagi po talagang nanonood dito, yung mga solid sangkay talaga na pure, yung mga tunay. Napag-usapan na po natin ito na marami po ang naglalayasan na po na immigrants mula sa Canada. Ito, panoorin po natin. Naaalarma ang Institute for Canadian Citizenship sa tumataas na bilang ng mga immigrant na umaalis sa Canada. Sa report ng ICC at ng Conference Board of Canada, ipinapakita ang dahan-dahang pagtaas ng bilang ng mga immigrant na umaalis ng bansa simula noong 1980s at ang kapansin-pansin na pagbulusok ng bilang nito noong 2017 at 2019. Okay. So, nitong taon lamang mga sangkay, napag-usapan po natin yan. Okay? Bago pa po mabalita ito ng ABS-CBN ngayon, napag-usapan na po natin ito that napakarami daw po mga immigrants sa Canada ang umaalis na. Hindi ko alam anong nangyayari, pero ayon sa report, tumitindi daw po ang, yung taas ng mga presyo ng mga bilihin, yung cost of living sa Canada. Kaya nga po mga sangkay, alam nyo, until now, hindi pa rin po talaga ako nakukumbinsi na pumunta sa ibang bansa para manirahan. Hindi ko inaano yung iba mga sangkay kasi marami naman po talaga mga Pilipino naging matagumpay po talaga sa ibang bansa. But for me, in my own opinion, kasi nakikita po natin ngayon, like for example, yung Amerika. Yung Amerika ngayon mga sangkay talagang napakahirap. Ewan ko ba galing doon yung kaibigan kong negosyante. Mayaman mga sangkay at pogi. Ngayon, sabi po niya sa akin, tumawag siya, sabi niya, boss, galing ako Amerika, nakaraan lamang. Talagang napakapangit. Yun ang kanyang, yun yung pagkakadescribe niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Mamahalin yung mga bilihin, tapos talagang hindi safe. Ngayon, iba naman po ang istorya sa Canada, Ano ba ang nangyayari sa Canada? Bakit marami daw po ang umaalis? Isinasaad din sa report na marami sa mga immigrant ay nag-aalisan kapag tumuntong na sila sa kanilang ika-4 hanggang ika-7 taon ng pananatili sa bansa. Ibinahagi ni Mary Texon, siyang Employment Programs Manager ng Langley Community Services Society, na dalawa sa kanyang kliyente ay kabilang sa mga lumisan sa Canada. Pero meron akong isa or dalawa lang na experience na umuwi. Ano yun? Pilipino? So, but sila umuwi. Majority noon, hindi sila integrate agad dun sa workforce. Okay. Ang tinatawag natin commensurate employment. So, kung lawyer sila doon sa bansa nila, hindi talaga sila lawyer dito. So, ang main issue noon was the foreign credentials. Lumabas pa sa ulat na nadidismaya ang maraming immigrant dahil sa hirap na makahanap ng trabahong katumbas ng kanilang pinag-aralan at karanasan. Ayon kay Texon, kahit paano ay kumikilos na ang British Columbia para maagapan ang sitwasyon. Isa na rito ay ang paghahain ng panukala para sa foreign credential recognition na tinatayang ganap ng magkakabisa sa susunod na taon. Umaasa si Texon na makakatulong ang hakbang na ito para makumbinsi ang mga immigrant na huwag nang lumisan. It's really a game changer. Meron ng one-on-one support with the licensing bodies. So wala na yung catch-22 dati na you really have to have a local experience before the employers will hire you. Ang iba pang dahilan kung bakit nag-aalisa ng ilang mga immigrant ay ang sobrang mahal na presyo ng mga bahay, ang kakulangan ng mga critical na serbisyo, at issue sa infrastructure capacity. Yan ang sinasabi ko mga sangkay, di ba? Nakaraan, napag-usapan po natin yan.
Maraming umaalis dahil sa tumitinding mataas na level ng cost of living. Diyan po sa Canada. At hindi po natin alam mga sangkay kung how long magaganap po ito. Dahil habang tumatagal, mas dumadami daw po ang umaalis eh. Hindi lang po dyan mga sangkay, ang pagkakalam din po natin, ano bang bansa yun? Dyan po sa bansang somewhere in Europe, mga sangkay, na kung saan nahihirapan na rin po sila, yung mga tao doon. At ang ginagawa po nila dahil sa taas ng cost of living, halimbawa po yung pagrerenta ng apartment, mga bilihin po sa mga market, pamasahe, marami pa pong ibang mga sangkay, ang ginagawa po nila, umaalis na lamang po sila. Mas binipili po nilang manirahan sa ibang mga bansa. And it's happening already in Canada, mga sangkay, na marami daw po ang umaalis na po doon. Ayan po, Institute for Canadian Citizenship. Naaalarma sa tumataas na bilang ng mga immigrant na umaalis sa Canada. My goodness, Canada na po yan. Marami pa namang may gustong Pilipino, di ba? Makapunta sa Canada. Pero ako hindi po talaga. I love my country and I love being here in our beloved country, mga sangkay. At ewan ko ba, marami naman, hindi ko naman inaano yung iba na masyado pong in love sa ibang mga bansa. Pero ako mga sangkay, mas in love po ako sa Pilipinas. Sabi pa nga po ng tropa natin na galing po sa Amerika, mas okay pa po. Mas okay pa raw po ang Pilipinas, mga sangkay, kaysa sa pamumuhay sa US. Kasi doon, mga sangkay, malabo na po talaga, mahirap na daw po. Kaya nga, napapatanong sa, anong ginagawa ng Amerika? Bakit tulong ng tulong sila sa mga bansa? Ilang bilyon yung ginagastos. Tapos yung bansa nila, naghihikaos, naghihirap. Yung gulo. At alam nyo mga sangkay, ito po ay nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon nga, yung Spain. Ewan ko kung alam nyo to. Yung Spain, may nagaganap pong matinding kilos protesta laban po sa kanilang pamahalaan. So, kahit po mga sinasabing mga superpower na mga bansa, hindi po nakakalusot sa mga ganitong klaseng issues, di ba? Ayon sa ilang mga Pilipino na may mahigit 15 taon nang nakatira sa Canada, Grabe, tatagal na. naiintindihan nila kung bakit mas ginugusto ng ilang immigrant na lisanin ang bansa. The cost of living, especially in Vancouver, is so high. Grabe. Cost of living talaga. Ang dahilan kung bakit naglalayasan na po ang marami sa Canada. To own a house, you've got to have millions, right? Just for a condo. Pero yung masasabi ko sa ibang mga Pilipino na hindi nakayanan na mag-stay dito, I cannot blame them because they have their choices. So maari na nagkaroon sila ng mahirap na buhay dito. Pero para sa mga Pilipinong ito, mas ginusto nilang hindi umalis dahil naging mabuti naman daw sa kanila ang Canada. Okay. Pinili kong manatili dito, to have, a better life. Kasi mahirap din sa atin na walang trabaho, I've been here Actually, kaya po nahihirapan din ng mga Pilipino, di ba? Kasi sinasabi ng iba na kahit mataas ang cost of living po sa ibang mga bansa, mas pinipili po nila doon kasi yung culture na lahat po ng tao, wala pong tumatambay doon eh. While kapag umuwi ka ng Pilipinas, ito po yung comfort zone, no? Ng mga Pinoy. So pagdating dito, instead na mag-work ka, next time na lang, dito muna ako, tambay muna ako. Diba? Ganun po ang nangyayari. While nasa ibang bansa ka, kahit mahirap, at least makikita mo yung lahat ay nag-work. Lahat gumagalaw, lahat kumikilos. So wala kang choice kundi kumilos din. Pero ang katotohanan mga sangkay, mataas po yung mga bilihin, mataas po yung cost of living sa mga bansang yan. for a long time now. I came in 1992, so I'm settled here. Yeah, all my family are here. Target ng Canada na tumanggap ng 485,000 na bagong immigrants sa susunod na taon Dami, no? tigkalahating milyon naman mula 2025 at 2026. Itinawag ng ICC ang atensyon ng pamahalaan sa kung gaano kakritikal na
magtuloy-tuloy ang mga papasok na bagong talentong ito upang makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Canada. Para sa TFC News, Well, ano mo ang inyong opinion, mga sangkay? Ito, tatanungin ko na lamang po yung mga minamahal nating kababayan dyan sa Canada. Yung mga nag-work sa Canada. Ano ba ang nangyayari talaga dyan? Ano ba ang totoo? Kasi mas maganda yung galing po sa inyo. No? Mataas ba talaga ang matindi ba talaga yung cost of living dyan? Talagang nahihirapan din po ang iba? O kayo mismo mga sangkay, ano po ang inyong experience dyan sa Canada? I-comment nyo lamang po sa ibaba. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation, no? Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.